Na-lecture na natin, nakuha na natin kung gaano kahalaga yung konsentrasyon sa pagsasala, di ba? Nakasalalay dito kung ano yung reward na makukuha natin kay Allah. Ha? Bawat isa sa atin, nagsasala, mayroong magkatabi na yan. Magkapareho na sila. Ipagpalagay natin na lahat ng mga fi'al, mga aksyon sa pagsasala ay magkapareho yan sila. Pero, kung titingnan yung reward, langit at lupa yung agwat. Bakit? Dahil sa konsentrasyon. Magkaiba yung konsentrasyon ng dalawang nagsasala na ito. Maaring yung isa ay nagkukwenta. Subhanallah. Meron siyang naalala, meron siyang nakalimutan, tapos doon niya naalala sa sala. Ayun pala, ganun pala. Hanggang sa napaka ng syaitan. Meron kasing syaitan na nakasign sa atin para lang sirain yung sala. Ito yung si Khanzab. Syaitan na yung specialty niya, yung special na gawain niya ay nakafocus lang doon sa pagsira ng sala ng tao. Hindi tayo tatantanan ni Satan sa lahat ng mga gawain natin. Pagbibigay ng zakat, pagbibigay ng sadaka, yung ginagawa, lahat ng kabutihan na ginagawa natin, pinapasukan tayo doon, kinukulit tayo dyan ni Satanas. Ganyan ka desperado itong si Satanas. Kaya mayroong mga tao na nakapagsalam, wala siyang nakuha maliban na lamang sa kung babahagiin sa 10 bahagi yung sala, isang bahagi lang yung nakuha niya. So kung 100%, 10% yung lang nakuha niya. Meron naman na 20% lang ng kabuuang reward ang nakuha niya. Meron namang media lang. Meron naman yung mga tao na ginabayan ni Allah na makapag-concentrate, nakuha niya yung kabuuang reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakadepende sa konsentrasyon natin, khusyu' natin, yung kung ano yung makukuha natin na reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Ito yung kahalagan niya. Ngayon mga kapatid, pag-aralan natin kung paano natin makukuha yung khusyu'. Yung khusyu' kasi kulang na i-define natin sa khusyu' yung salitang konsentrasyon. Kasi mas malalim yung khusyu' konsentrasyon, tapos may halong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. May halong pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung khusyu'. Mas malawak yung maana niya. Ito ay konsentrasyon na may halong pagpapakumbaba at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung khusyu'. Inshallah, mas malapit na siguro yung nakahulugan para maunawaan natin ang khusyu'. Nakasalalay dyan kung ano yung makukuha natin na reward kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagsasagawa ng sala. Ngayon mga kapatid, pag-aralan natin, marami yung mga scholar natin sa pananampalataya, marami silang tips, marami silang mungkahi sa atin na mga gawain upang sa ganun ay magkaroon tayo ng khusyu'. May sagawa natin ang ating mga sala sa paraan na ikalulugod sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi itong tatandaan natin mga kapatid, ipinag-utos sa atin ng Allah na sambahin natin siya. Pero yung pagsasamba na yun, hindi siya kung papaano natin magugustuhan. Hindi sa pamamaraan na kung ano yung gusto natin pamamaraan, bagkus ito ay pamamaraan sa kung papaano niya magugustuhan yung pagsamba natin. So pag-aaralan natin ngayon kung anong sala yung ikalulugod sa atin ng Allah. So ngayon mga kapatid, dumako tayo. Kabilang napakaraming mga tips sa atin, subalit inshallah sa abot ng mga kaya natin. Kabilang sa mga tips na sinabi sa atin ng mga scholar natin ay yung ma'rifatullah. Makilala natin si Allah, kung sino siya. Kasi yung tao mga kapatid, kaya siya nakakagawa ng kasamaan kasi hindi niya nakikilala kung sino yung ginagawa niya ng kasalan. Hindi niya nakikilala. Sabi ng Allah, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. At hindi nila ibinigay kay Allah ang karapat-dapat na para sa Kanya. Hindi nila idinakila kay Allah subhanahu wa ta'ala ang karapat-dapat na idakila sa Kanya. Ibig sabihin, hindi nila nakilala kung sino si Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil mathalul a'la. Ngayon mga kapatid, ano yung nangyari sa pagka-presidente ni Duterte? Ano yung nangyari? Medyo humupay na, medyo nabawasan na yung mga drug pusher, di ba? Kasi nakilala nila kung sino si Duterte.
Si Duterte ay pinakahit na yung drug pusher, pinakahit na yung mga drug addict, pinapapatay na yung mga ganong mga gawain na gumagawa ng mga ganito. So yung mga nakakakilala kay Duterte, natatakot silang gumawa ng ganito, baka matukhang. So nakilala nga nila si Duterte kung sino siya, kung ano yung ginagawa niya. So walillahil mathalu ala, walang katulad si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng paghahambing. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay dakila at dalisay sa lahat ng paghahambing. Kung sino man ang makakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, makilala niya si Allah subhanahu wa ta'ala kung paano siya magalit, kung paano siya magparusa, kung ano yung kabaitan o kaya papremyo, reward na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man ang makakakilala sa Kanya, ibibigay niya sa Kanya ang totoong karapatan sa Kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Ganun yun mga kapatid. Kaya kung makilala natin kung sino yung kinakausap natin sa ating pagsasala, magagawa pa kaya natin na mag-isip ng ibang bagay? Lalong-lalo na, minsan, subhanallah mga kapatid, wallahi, kahit hindi natin aminin, mayroon sa atin siguro, kahit nasa sala, nakakapag-isip ng hindi mabuti. Kasamaan, subhanallah. Ha? Marahil ay may napanood na, tapos naiisip na yun, wallahi, hindi yan malayo, di ba? Marami siya naiisip na mga marahil may nakita siya sa labas tapos hindi na siya nakarecover doon, hanggang sa sala ay nakikita pa rin na grabe yung nakita ko doon kanina. Di ba? Parang kayo, nakakakunik kayo, nakaka-relate kayo. Okay? So ganun yung mga kapatid. So wallahi, kung makikilala natin si Allah, kung sino yung kinakausap natin, yung sala mga kapatid, sabi ng mga scholar, kung sino man yung gusto niyang kausapin si Allah, siya ay magtayo ng sala. Kasi yung pagsasala ay pakikipag-usapin kay Allah actually. Kaya kung ikaw na nagsasala, kung makikilala mo si Allah, kung makikilala mo kung sino yung kinakausap mo, siya yung nagmamayari ng lahat ng kabutihan, siya yung nagkukontrol ng lahat ng kasamaan, hawak niya ang whole universe, hawak niya ang buhay mo, siya yung nagbibigay sa'yo ng rizq, siya yung nagbibigay sa'yo ng jannah kung kanyang ipagkakaloob sa'yo, siya yung magpapapasok kayo ng impyerno, subhanallah, kung kanyang gugustuhin, subhanallah. Waliyadu billah. Kung makikilala mo lang kung sino yung kinakausap mo, wallahi lazim, mahihiya ka, manginginig ka sa takot habang ikaw ay nakikipag-usap kay Allah. Ngayon nga, subukan nga natin. Sino sa atin yung kaya niyang puntahan? Si Mayor lang. Kaya niyang puntahan na makakapagsalita siya ng street. Yung gusto niyang masabi, kaya niyang sabihin ng totally, nang hindi siya natatakot, hindi siya nahihiya. Di ba? Pag yung kausap natin, alam natin kung sino siya. Lalo na pag alam natin na Mayor, subhanallah. Lalo na pag alam natin na president, sa kalagitnaan ng inyong pag-uusap, kaya pa ba kaya makipag-usap pa sa iba? Nag-uusap kayo tapos kakausapin mo iba, oy, kaya nyo kaya? Makipag-usap ba kay presidente tapos may cellphone tapos tumutawag si presidente na umihintay? Kaya ba kaya natin yun? Imposible yun. So tao lang yun. Ano pa kaya kung Diyos na? Subhanallah. Ano pa kaya kung si Allah na? Subhanallah. Nagkikipag-usap tayo mga kapatid kay Allah, hindi lang tayo tumatayo, hindi lang tayo basta-basta nagsasala, tinutuktok natin ang pintuan ng rahmat ni Allah, ang pintuan ng gabay, ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So wallahi, kung makikilala natin kung sino yung kinakausap natin, kabilang ito sa napakalaking paraan para tayo ay magkaroon ng konsentrasyon sa pagsasala. Okay? Dapat una makilala natin kung sino yung kinakausap natin. Dapat makilala natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kabilang sa mga paraan para tayo ay maging khasya', magkaroon ng malalim na konsentrasyon sa pagsasagawa ng sala. Dapat malaman natin ang totoong halaga ng sala. Dapat malaman natin mga kapatid. Ano nga ba yung halaga ng sala? Napakarami. Magbanggit tayo ng iilan. Si Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay nagbibigay ng wajibat o kay obligasyon, ipinapadaan nito kay Jibril o kaya sa wahi.
revelasyon sa kaniyang mga propeta. Yan ang usually na ginagawa ni Allah. Pero special dito ang sala, mga kapatid. Kasi yung sala special na pinapunta ni Allah si Propeta Muhammad sa kaitaas-taasan ng pampitong palapag ng langit. Na nakipag-usap siya especially kay Allah. Kasi kakaiba yung pagsasala natin, mga kapatid. Special na iniobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sa kaitaas-taasan ng pampitong palapag ng kalangitan. Okay? Marami pang mga ibang kahalagahan, dapat malaman natin yun. Okay? Isa pa, al-isti'dadu lis-salah. Ang mag-prepare tayo sa pagsasala. Yung kapag malapit na yung sala, bigyan mo ng oras. Bigyan mo ng oras, 15 minutes. Pag malapit na yung sala, magwudu ka na. Para maging maayos yung wudu mo. Para maging maayos yung abdes mo. Kasi mag-abdes ka doon sa sala na mismo, maaari makapag-abdes ka ng panandalian lang. Okay? So mag-abdes ka ng maayos. Kasi bawat patak na pumapatak sa mga abdes mo, ganun din, nahuhulog, nalalagas yung mga kasalanan. So isipin mo, mga kapatid, wala ka pa sa sala, pinapatawad ka na ni Allah. Actually, napakalaki ng pabor na binigay sa atin ng Allah upang sa ganun ay makapasok tayo. Yung sinasabi nila, mahirap magpaka-Diyos, magmaka-Diyos. Mahirap lang yan sa mga taong hindi ginabayan ng Allah. Pero yung mga taong ginabayan ng Allah, wallahi al-azim, sa pagsamba lamang nila, natatagpuan ang kapanatagan ng kanilang mga puso. Subhanallah. Naway bigyan, ipagkaloob sa atin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan maramdaman natin yung kapanatagan sa pagsasagawa ng pagsamba sa Kanya. Kasi kabilang ito sa mga pabor na binibigay ng Allah sa mga taong Kanyang pinipili. Kanyang pinipili. Wallahi, kung pagsasabi lang ng mga Muslim, lahat tayo nagsasalita ng Muslim, pero hindi lahat tayo Muslim. Hindi lahat tayo Muslim sa pananaw ng Allah. Yung iba, Muslim lang sa ID, sa birth certificate, pero sala siya sa hanay ng mga Muslim na totoo. Bakit? Wala sa kaniyang pagsamba. Okay? So, isti'dad. Dapat, malayo pa. Yung hindi, wala pa yung oras ng pagsasala, magwudu ka na para maramdaman mo. So, pagkatapos mo ng mga ablusyon, piliin mo yung magandang kasuotan. Huwag naman yung sinusuot mo sa pantulog, yung sinusuot mo din sa pagkikipag-usap mo kay Allah. Kasama yan sa adab eh. Kaya kapag pupunta kayo ng masjid para magsala, piliin ninyo yung magandang kasuotan, susuotin ninyo para sa pagsasagawa ng sala. Mas maayos yung sinusuot natin, mas maganda, mas naipapakita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay prepared para kausapin si Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba, mga kapatid? Mas maganda na nakaprepare tayo. Nakaprepare tayo, nakahanda tayo na kausapin si Allah subhanahu wa ta'ala para bagang excited tayo ba, di ba? Pang-apat, fiqhus salah. Yung maunawaan natin, mga kapatid, maunawaan natin yung pamamaraan ng salah. Wallahi, mga kapatid, kabilang sa dahilan kung bakit hindi nagsasala yung mga tao na kanilang sinasabi ng mga Muslim, subalit hindi nagsasala, kabilang sa dahilan, mga kapatid, pati pagwudu hindi nila alam. Wallahi, napakaraming mga tao, mga binata, mga kabataan, bakit hindi sila nagsasala? Hindi ako marunong magwudu hindi ako marunong mag-ablusyon kasi hindi niya pinag-aralan. Hindi niya pinag-aralan. Kaya yung kakulangan ng kaalaman, mga kapatid, isa yan, kabilang yan sa sinasamantala ni Satan para ikaw ay kanyang linlangin, para ang tao ay maiwanan niya yung pagsasala. Kaya kabilang, mga kapatid, sa nagtutulong, nakakatulong sa atin para magampanan ng maayos yung pagsasala, yung maunawaan natin ang ahkam, mga alituntunin, pamantayan sa pagsasagawa ng sala. Kaya nga tayo nag-aaral eh. Kasi nga sabi ng propeta, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah.
Sino man ika ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang tumahak sa landas na kung saan siya ay nagsasaliksik dito ng kaalaman sa Islam, padadaliin sa kanya ni Allah ang pagpasok niya ng paraiso. Kabilang mga kapatid, sa nagiging dahilan kung bakit nakakaiyak yung tao sa kanyang pagsasala, ay yung dahil sa nauunawaan niya yung binabasa niya. Kabilang yan sa dahilan. Kaya isa ito sa mga advantage sa atin ng ating mga scholar. Alam nila yung binabasa nila eh. Yung mga maalam sa Islam, isa ito sa advantage nila. Lahat ng mga binabasa nila sa sala, alam nila yung kahulugan. Yung Quran mga kapatid, kung maunawaan natin mga kapatid, punong-puno yan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Andyan yung takot sa impyerno, takot kay Allah, takot sa galit ng Allah, takot sa unong mangyayari sa last hour ng mundong ito. Kaya yung mga imam, mga kapatid na nagbabasa, kung nakakapanood tayo ng mga video nila, umiiyak sila kasi nauunawaan nila kung ano binabasa nila. At huwag tayong mag-limit doon sa na-memorize lang natin na hindi natin alam yung meaning. Kasi yung pagkakaalam natin sa meaning ng binabasa natin, mas nakakapagdagdag ito sa ating konsentrasyon sa pagkikipag-usap kay Allah. Kasi alam natin kung ano yung sinasabi natin. Okay? So, yung pagkakaunawa natin sa binabasa natin sa Quran ay nakakapagdagdag. Sabi ng mga ulama, kung gusto natin magkapag-concentrate sa ating pagsasala, ating isipin ang mga meaning ng bawat salita na sinasabi natin. وَمَا